Kinuha ng anak ko ang aking villa at ibinigay ito sa pamilya ng kanyang asawa, sabay sabing, sa kanila na ito ngayon, bawal ka nang pumunta dito. Ngumiti ako at tumango, itinatago ang aking galit. Pero nang dumating sila para lumipat, naghanda ako ng isang sorpresa na hinding-hindi nila makakalimutan. Nagulat sila sa kanilang nakita. Ang pagtataksil ay nauwi sa paghihigante kung saan ang hustisya ay tumama mula sa hindi inaasahang direksyon na nagpabago sa lahat magpakailanman. Bago tayo magpatuloy, maligayang pagdating sa mga lolo, lola, tito at tita sa channel na Kwentong Lola Vault at kung maaari ay mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin sa comments kung saan kayo nakikinig. Padabog kong isinara ang pinto ng kotse at kinuha ang aking weekend bag. Iniisip na ang tahimik na oras sa tabi ng lawa. 3 araw ng kapayapaan sa aking villa, eksaktong kailangan ko pagkatapos ng nakakapagod na linggo ng pamamahala sa mga ari-arian sa Maynila. Ang 2 oras na biyahe mula sa syudad ay sulit na sulit para lang makita muli ang malinaw na tubig ng Taal Lake sa Tagaytay. Pero mayroong mali. 2 figura na nakaputing bathrobe ang nakatayo sa aking pribadong teres, may hawak na umuusok na kape. Ang anak ko, si Kyla, ay nakasandal sa rehas. Ang kanyang maitim na buhok ay tinatamaan ng haring araw. Sa likuran niya, ang lalaking nakilala ko bilang asawa niyang si Paulo ay hindi mapakali nang makita ako. Anong nangyayari dito? Bulong ko, habang ang bag ko ay dumulas mula sa aking namamanhid na mga daliri. Tumuwid nang tayo si Kyla, ang kanyang mukha ay tumigas sa isang ekspresyong hindi ko pa nakita noon. Kahit noong mga pasaway na taon niya bilang teenager, ay hindi niya ako tiningnan nang may ganitong lamig. "Tay, hindi ka pwedeng tumuloy dito," sigaw niya. Ang boses niya ay matalim na parang bubog. Nagpaplano kami ni Paulo ng isang romantic weekend. Kumurap ako, sigurado akong mali ang dinig ko, villa ko ito. Ang titulo ay nakapangalan sa akin, binili gamit ang perang kinita ko sa pagtatayo ng kalahati ng commercial district sa Makati. Kami ni Elisa ang pumili ng bawat tiles, bawat gripo, bawat piraso ng muebles. Pero Kyla, villa ko ito, simula ko. Humina ang boses ko habang tinatamaan ako ng katotohanan na kailangan ko pang ipaliwanag ang halatang bagay na ito. Wala akong pakialam. Ibinaba niya ang kanyang tasa ng padabog. Nauna kami dito at hindi kami aalis. May ibinulong si Paulo na hindi ko naintindihan, pero winagayway lang ni Kyla ang kamay niya. Bahagyang bumukas ang kanyang bathrobe at hinila niya ito ng mahigpit ng may galit. "Anak, nagmaneho ako ng 2 oras," sabi ko, humahakbang palapit sa pintuan. "Gusto ko lang magpalipas ng weekend. Umalis ka na dito at wag mo kaming gambalain." Tumaas ang boses ni Kyla pasigaw. "Istorbo ka lang naman eh." Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Istorbo? Ari-arian ko ito. Pahingahan ko ito. Ang lugar kung saan pinlano namin ni Eliza na tumanda ng magkasama. Kung saan ako pumupunta para maramdaman na malapit ako sa alaala niya. Nakatayo ako doon, nasa paanan ko ang bag, nakatitig sa nag-iisa kong anak habang masama ang tingin niya sa akin mula sa teres ng sarili kong bahay. Si Paulo ay tumingin sa kung saan-saan maliban sa akin. Ang mukha niya ay namumula sa itaas ng kwelyo ng kanyang bathrobe. 28 anyos na si Kyla at inuutusan akong umalis sa sarili kong pag-aari na parang isa akong hindi gustong estranghero. Ang batang babae na dating kumakalong sa akin para sa mga kwentong pampatulog, na tumatawag sa akin ng daddy hanggang sa mag-16 siya, na umiyak sa mga bisig ko noong libing ng kanyang ina. Ang boses ni Elisa ay bumulong sa aking alaala. "Maging mapagpasensya ka sa kanya, Efren. Pinoproseso pa niya ang lungkot. Bigyan mo siya ng panahon." 3 taon. Binigyan ko siya ng 3 taon ng pasensya, ng pag-unawa, ng pagbaluktot ng likod ko para pagbigyan ang kanyang mga mood at healing. At ito ang nakuha ko. "Sige!" Narinig kong sabi ng sarili ko, ang salita ay lasang abo. "Sige, aalis ako." Yumuko ako para pulutin ang bag ko, ang mga tuhod ko ay tumutunog sa paggalaw. 62 anyos at tinatrato ako ng sarili kong anak na parang dumi sa sapatos niya. "Mabuti," sigaw ni Kyla. "Sa susunod, tumawag ka muna. Sa susunod,
Tumawag muna para gamitin ang sarili kong ari-arian. Naglakad ako pabalik sa kotse ko nang nanginginig ang mga binti. Ang bawat hakbang ay parang pag-atras mula sa isang labanan na hindi ko alam na kailangan ko palang ipaglaban. Sa likuran ko, narinig ko ang boses ni Kyla, mas mahina na ngayon, nakikipag-usap kay Paulo tungkol sa plano nila sa hapunan. Umandar ang makina ng maayos. German engineering, maaasahan gaya ng lagi, hindi tulad ng pamilya, tila. Umatras ako sa driveway, ang mga kamay ko ay nakahawak sa manibela ng mahigpit, kaya namumuti ang aking mga buko. Sa rearview mirror, nasulyapan ko sina Kyla at Paulo, pabalik sa kanilang mga upuan sa teras. Binabaliwala na ang aking pag-iral. Itinaas ng anak ko ang kanyang tasa ng kape na maaring isang toast o maaring isang huling paalam. Ang daan pabalik sa Maynila ay mahaba at walang laman. Magmamaneho ako pauwi ng talunan, nakabahag ang buntot, gaya ng laging inaalala ni Elisa na gagawin ko, gaya ng lagi kong ginagawa. Inabutan ako ng Lunes ng gabi sa aking study room, umiinom ng malamig na kape at tirang pagkain mula sa isang malungkot na hapunan. 3 araw ang gumapang mula noong kahihiyan ng Biyernes sa villa. Sabado, napapatalon ako tuwing tumutunog ang telepono, inaasahang tatawag si Kyla na may dalang paliwanag. Linggo, dala ang hindi komportabling realisasyon na baka masyado akong mabilis sumuko. Ang matinis na tunog ng telepono ay bumasag sa aking iniisip. Tay, ang boses ni Kyla ay walang dalang init na desperado kong inasahan. Malamig, parang nakikipagnegosyo. Makinig kang mabuti, nagdesisyon na kami ni Paulo. Ang villa ay pag-aari na ngayon ng kanyang mga magulang. Ang tasa ng kape ko ay tumigil sa kalagitnaan ng aking mga labi. Ano? Kyla? Anong pinagsasabi mo? Sina Carlos at Margarita Tolentino, bahay na nila yun ngayon. Ang kanyang mga salita ay nahulog na parang mga bato sa tubig. Ipinagbabawal ka ng pumunta doon? Tumunog ang leather chair habang umuupo ako ng tuwid. Kyla, nawawala ka na ba sa sarili mo? Hindi mo pwedeng basta kunin ang ari-arian ko. Actually, kaya ko at gagawin ko. Ang boses niya ay tumalim parang dulo ng patalim. Halos hindi mo naman ginagamit at kailangan na kailangan nila ng maayos na matitirhan. Ang 30 taon ng 12 oras na trabaho sa pagtatayo ng aking construction business ay nag-flash sa isip ko. Bawat laban sa permit, bawat mahirap na kliyente, bawat sakripisyo na ginawa namin ni Elisa para mabili ang pangarap na bahay na iyon sa tabi ng lawa. Villa ko yon! Ang mga salita ay sumabog mula sa akin nang may nakakagulat na lakas. Nagtrabaho ako ng 3 dekada para mabili ang lugar na yon. Ang tawa ni Kyla ay walang halong saya. Ang damot-damot mo naman, pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, simula nang mamatay si nanay. May naputol sa loob ko. Lahat ng ginawa niyo para sa akin? Tumaas ang boses ko para tapatan ang sa kanya. Ako ang nagbayad ng kasal niyo, kotse niyo, utang niyo sa college, yang deposit sa mamahaling kondo niyo. Ganyan naman talaga ang ginagawa ng mga tatay, putol niya sa akin. Isa pa, matanda ka na at nag-iisa. Ano bang gagawin mo sa ganun kalaking villa? Matanda at nag-iisa? Ang parirala ay tumama na parang pisikal na suntok, pero sa halip na manlumo, naramdaman ko ang pagtigas ng kung ano sa loob ng dibdib ko. Ang malambing na boses ni Elisa ay bumulong mula sa alaala tungkol sa pasensya, pero hindi kailanman narinig ni Elisa ang kanyang anak na magsalita nang may ganitong kinalkulang kalupitan. Magulang yan ni Paulo, Kyla. Mga estranghero sila sa akin. Pamilya na sila ngayon at hindi tulad mo, maa-appreciate talaga nila ang nakukuha nila. Humigpit ang hawak ko sa telepono hanggang sa namuti ang mga buko ko. Hindi. Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin. Halos marinig ko ang gulat niya sa linya. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, hindi, Kyla. Ang sagot ay hindi. Hindi ka pwedeng humindi sa akin. Sayang lang ang villa na yan sa'yo. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyang nabasag, inilalabas ang pangit na ugali sa ilalim. Ang mga magulang ni Paulo ay naghihirap sa pera at ikaw ay nagdadamot ng ari-arian na halos hindi mo binibisita.
Ang irony ay nakakapaso. Mas madalas akong bumisita simula nang mamatay si Elisa, naghahanap ng kaginhawaan sa lugar kung saan kami naging pinakamasaya. Alam na alam ito ni Kyla. Makakahanap sila ng sarili nilang solusyon sa bahay, sabi ko, nagulat sa tatag ng sarili kong boses. Hindi ako makapaniwala kung gaano ka naging makasarili. Ang boses ni Kyla ay paakyat na sa hysterical. Mahihiya ang nanay sa'yo. Lumagpas na yon sa limitasyon. Hindi kailanman susuportahan ni Elisa ang pagnanakaw na ito. Ang manipulasyong ito sa pagmamahal ng isang nagdadalamhating asawa para sa kanyang nag-iisang anak. Masisindak ang nanay mo sa kung ano ang naging ugali mo, tahimik kong sabi. Ang paghinga ni Kyla ay rinig na rinig. Ang kapal ng mukha mo. Binabaan ko siya ng telepono. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, binabaan ko ng telepono ang anak ko. Ang telepono ay tahimik na nakapatong sa kandungan ko habang ang puso ko ay kumakalabog sa aking tadyang. Sa labas, ang trapiko ng Maynila sa gabi ay humuhuni ng pamilyar na ritmo nito. Pero sa loob ng study room ko, lahat ay nagbago. Tumunog ulit ang telepono kaagad. Pangalan ni Kyla ang nag-flash sa display. Pinatay ko ito, mailap ang tulog ng gabing iyon. Nakaupo ako sa leather chair ko hanggang lumagpas ang hating gabi. Inuulit sa isip ang bawat salita ng hindi makatarungang hiling ni Kyla. Ang katahimikan sa study room ko ay iba na ang pakiramdam ngayon, hindi payapa, kundi puno ng posibilidad. Pagdating ng umaga, mayroong fundamental na nagbago sa loob ko. Ang Martes ay nagdala ng linaw kasabay ng pagsikat ng araw. Nagtimpla ako ng kape, kinuha ang laptop ko at nagsimulang mag-research ng property law gamit ang metodikal na katumpakan na nagtayo ng aking imperyo sa konstruksyon. Mga batas sa Pilipinas, requirements sa paglilipat, mga dokumento, impormasyong natutunan ko dekada na ang nakalipas, pero hindi ko inakalang kakailanganin ko laban sa sarili kong anak. Ang telepono ay nag-buzz sa mga text message buong araw. Kyla, syempre. Tay, kailangan nating pag-usapan ng kahapon. Tapos, huwag kang matigas ang ulo dito. Sa huli, ang mga magulang ni Paulo ay pupunta para tingnan ang villa ngayong weekend. Binura ko ang bawat mensahe ng hindi sumasagot. Miyerkules ng umaga, nagmaneho ako papunta sa opisina ng aking abogado sa Ortigas. Si Attorney Marcos Chua, ang humawak ng aking mga transaksyon sa negosyo sa loob ng 15 na taon, matalas na isip na nakabalot sa diplomatikong paggalang. Ang kanyang opisina ay nakaharap sa skyline ng lungsod. Efren. Tumayo si Marcos mula sa likod ng kanyang mahogany desk, nag-aabot ng mahigpit na pakikipagkamay. Mabuti at nakita kita. Paano ako makakatulong? Naupo ako sa pamilyar na upuan ng kliyente. Kailangan kong pag-usapan ang mga estratehiya sa proteksyon ng ari-arian. Tinaas ni Marcos ang kilay pero nanatiling propesyonal. Commercial o residential? Residential, ang villa sa Tagaytay. Tumigil ako, pinipili ng mabuti ang mga salita. May nagtatangkang umangkin ng mga karapatan sa pagmamay-ari na wala naman sila. Miyembro ng pamilya? Ang tanong ay tumama parang diagnosis na hindi ko handang marinig. Oh! Tumango ng dahan-dahan si Marcos. Ang ekspresyon niya ay naging mas seryoso. Nagpapakomplikado yan ng mga bagay. Ang mga alitan ng pamilya sa ari-arian ay mabilis na nagiging magulo. Ano ang mga opsyon ko? Marami. Naglabas si Marcos ng legal pad, ang kanyang ballpen ay gumagalaw na. Una, sisiguraduhin nating matibay ang dokumentasyon ng iyong pagmamay-ari. Pangalawa, pwede tayong maglagay ng karagdagang proteksyon. Trusts, istruktura ng korporasyon kung ano ang makakabuti sa sitwasyon mo. Gaano kabilis? Depende sa pagkakomplikado. Review ng basic documentation, ilang araw. Mas sopistikadong proteksyon, 2 hanggang 3 linggo. Naisip ko ang text message ni Kyla. Ang mga magulang ni Paulo ay darating ngayong weekend. Baka wala akong ganoong katagal na oras. Ibinaba ni Marcos ang kanyang ballpen, pinag-aaralan ang mukha ko. Efren, may sumusubok bang pilitin kang umalis sa sarili mong ari-arian? Ang tanong ay nakabitin sa pagitan namin parang akusasyon. Nang tumango ako, ang propesyonal na anyo ni Marcos ay tumigas at naging mas personal. Kung gayon,
Magsisimula tayo kaagad. Kakailanganin ko ng kopya ng lahat ng titulo, dokumento ng paglilipat, kahit anong may kinalaman sa kasaysayan ng pagmamay-ari. Maibibigay ko ang lahat sa iyo bukas ng umaga. Mabuti! Gumawa ng isa pang nota si Marcos. At Efren, idokumento mo ang lahat. Mga pag-uusap, pagbabanta, pagtatangka ng pamimilit. Mahalaga ang mga ebidensya sa mga sitwasyong ito. Pagbabanta, pamimilit, mga terminong legal para sa sinubukang gawin ng anak ko sa akin. Ang elevator ay bumaba patungo sa parking garage. Bawat palapag ay nagmamarka ng distansya ko sa buhay na alam ko ilang araw lang ang nakalipas. Sa lobby, nakita ko ang refleksyon ko sa makintab na pinto. Isang lalaking mukhang mas matanda sa kanyang 62 taon pero may bagong bagay sa kanyang mga mata. Determinasyon. Tumunog ang telepono ko pagdating ko sa kotse. Kayla ulit. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. Sa wakas. Ang boses niya ay may talim ng isang taong sanay na laging nasusunod. Kailangan nating ayusin ang pambatang kalokohan na ito. Ang tanging kalokohan, kalmado kong sabi, ay ang paniniwala mong pwede mong nakawin ang ari-arian ko. Nakawin? Ang kapal mong gamitin ang salitang yan sa akin. Anong itatawag mo sa pagkuha ng bahay ng iba ng walang pahintulot? Ang pagtigil ni Kayla ay mas mahaba kaysa sa karaniwan. Nang magsalita siya ulit, nagbago ang tono niya sa mas kalkulado. Tay, ang mga magulang ni Paulo ay talagang naghihirap sa pera. Nawalan ng trabaho si Margarita noong nakaraang buwan at ang pensyon ni Carlos ay halos pambayad lang sa upa. Isang teknik ng manipulasyon na nakilala ko mula sa mga taon ng pagiging teenager niya. Pag-apela sa awa kapag nabigo ang pag-uutos. Nakakalungkot yan, pero hindi yan nagbibigay sa kanila ng karapatan sa villa ko. Pwede ka namang maging mapagbigay. Magpakita ka naman ng malasakit sa pamilya. Tulad ng malasakit na ipinakita mo sa akin noong Biyernes sa villa, isa pang katahimikan. Yun ay nagulat lang kami na makita ka doon. Sa sarili kong ari-arian, dapat tumawag ka muna. Ang paikot-ikot na katwiran ay nakakahilo. Kayla, hindi ko ibibigay kahit kanino ang villa ko. Tapos na ang usapan. Fine. Ang boses niya ay pumutok parang latigo. Pero ang mga magulang ni Paulo ay pupunta pa rin para tingnan ito ngayong Sabado. Nakapag-ayos na sila ng biyahe. Namatay ang linya. Nakatayo ako sa tabi ng kotse ko, nakadikit pa rin ang telepono sa tenga, nakikinig sa dial tone. Sa itaas ko, ang hapon na langit ng Maynila ay walang katapusan at asul. Ang parehong langit na nanood sa akin habang itinatayo ko ang lahat ng pag-aari ko sa pamamagitan ng dekada ng tapat na trabaho. Ang Sabado ay 4 na araw na lang. Ang dial tone ay nagpatuloy sa mekanikal na ugong habang nakaupo akong naninigas sa leather chair ko. Ang mga salita ni Kayla ay umalingaw-ngaw sa biglaang katahimikan. Ang mga magulang ni Paulo ay pupunta pa rin para tingnan ito ngayong Sabado. Tingnan ito na parang kanila na ang villa. Dahan-dahan, ibinaba ko ang telepono sa side table katabi ng nakalimutan kong kape. Ang likido ay lumamig na ilang oras na ang nakalipas. Sa labas, ang trapiko ay nagbibigay ng pamilyar na soundtrack. Pero sa loob ng study room ko, iba na ang pakiramdam. Gaano katagal na itong nangyayari? Kailan eksaktong tumigil ako sa pagiging ama ni Kayla at naging personal na bangko niya? Ang mga alaala ay bumaha ng may masakit na linaw. Ang kasal ni Kayla 2 taon na ang nakakaraan. Tumawag siya na kailangan daw ng tulong sa gastos. Pero nagsulat ako ng tseke na nagkakahalaga ng 800,000 nang hindi man lang nagtatanong ng budget breakdown. Ang kaswal na paraan ng pagtanggap niya dito, parang isa akong ATM na naglalabas ng inaasahang pera sa halip na ama niya na gumagawa ng malaking sakripisyo. Tapos ang problema sa kotse ni Paulo, makalipas ang 8 buwan. Tay, kailangan talaga namin ng maayos na sasakyan, sabi ni Kayla. Ang boses niya ay may tunong natutunan kong nangangahulugang may hihilingin na naman. 1.5 milyon para sa isang brand new na SUV, binili at na-deliver sa loob ng 1 linggo. Kinamayayan ako ni Paulo ng may sigla, pero halos hindi tumingin si Kayla mula sa kanyang telepono nang iabot ko ang susi.
Ang boses ni Elisa ay bumulong mula sa alaala. Maging mapagpasensya ka sa kanya, Efren. Pinoproseso pa niya ang pagkawala ko. Pero 3 taon nang patay si Elisa at ang pagproseso ni Kyla ay naging ibang bagay na. Isang bagay na kahina-hinalang mukhang kalkuladong pagsasamantala sa desperadong pangangailangan ng isang nagdadalamhating ama na mapanatili ang koneksyon sa kanyang nag-iisang anak. Tumayo ako mula sa upuan, ang mga binti ko ay naninigas sa matagal na hindi paggalaw. Ang pader ng study room ko ay nagpapakita ng dekada ng mga tagumpay sa negosyo, parangal, litrato, kasama ang mga kliyente, ebidensya ng isang lalaking nagtayo ng imperyo sa pamamagitan ng maingat na negosasyon at estratehiya. Kaya bakit ako naging sunod-sunuran sa personal kong buhay? Ang sagot ay nasa isang pilak na frame sa aking mesa. Ang litrato ni Elisa nakuha noong huli naming bakasyon sa villa. Tumatawa siya sa sinabi ko, ang kanyang ubaning buhok ay tinatamaan ng araw sa Tagaytay. Sa loob ng 3 taon mula nang mamatay siya, umuoo ako sa bawat hiling ni Kyla, takot na ang pagtanggi ay magtaboy sa huling pamilyang natitira sa akin. Pero hindi nagnanakaw ang pamilya sa isa't isa. Hindi minamanipula ng pamilya ang kalungkutan para maging oportunidad sa pera. Ang gastos sa graduate school ni Kyla ay umabot ng halos 7 milyon sa loob ng 2 taon. Binayaran ko ang bawat bill ng walang tanong, kahit na 2 beses siyang nagpalit ng major at nag-extend ng programa. Ang mga tawag niya para magpasalamat ay umiikli at dumalang hanggang sa tuluyang nawala, maliban na lang kung may kailangan siya. Pattern recognition, isang kasanayan na nagsilbi sa akin ng maayos sa bidding wars at negosasyon sa kontrata. Ilapat ang parehong analytical na pamamaraan sa pag-uugali ni Kyla at ang pattern ay naging malinaw na parang kristal. Bawat healing ay mas malaki kaysa sa huli. Bawat pasasalamat ay mas maliit. Bawat interaksyon ay naging transaksyon, hindi personal. Akala ko nagiging mabuting ama ako. Sa halip, sinasanay ko siya na tingnan ako bilang pagkukunan ng yaman sa halip na tao. Tumunog ang wall clock ng 8:00. Matulis ang tunog nito sa tahimik na kwarto. Ang mga magulang ni Paolo ay darating sa villa ko sa loob ng 4 na araw. Umaasang aangkinin ang ari-arian na ginugol ko ng 30 taon para kitain. Malamang may dala silang measuring tape at mga katalogo ng muebles. Nagpaplano na kung paano aayusin ang pinaghirapan ko para sa kanilang kaginhawaan. Ang payo ni Elisa tungkol sa pasensya ay tama noong talagang nagluluksa si Kyla. Pero ang luksang totoo ay hindi tumatagal ng 3 taon na ganito. Ang tunay na lungkot ay hindi nagpaplanong magnakaw ng ari-arian mula sa taong nagbigay ng walang katapusang suportang pinansyal. Hindi binababaan ng telepono ang isang ama pagkatapos utusan na isuko ang kanyang tahanan sa mga estranghero. Hindi na ito lungkot. Kasakiman na ito. Kinuha ko ang litrato ni Elisa, pinag-aaralan ang pamilyar niyang ngiti. Mahal na mahal niya si Kyla, pero siya rin ang disiplinaryan sa aming tahanan. Hindi kailanman palalagpasin ni Elisa ang ganitong antas ng kawalan ng galang, ang kaswal na pagbaliwala sa aking mga karapatan at damdamin. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ko sa larawan niya ng mahina. Ang sagot ay dumating agad sa sarili kong boses sa halip na sa kanya. Tumigil ka na sa pagiging biktima. Imposibleng makatulog, ginawa ko ang karaniwan kong routine bago matulog. Ligo, sipilyo, basa ng dyaryo. Pero nang dumapo ang ulo ko sa una ng 11:00, tumangging tumahimik ang isip ko. Sa halip na magbilang ng tupa, nakita ko ang sarili kong nagbibilang ng araw. Lunes, Abril 28, Martes, ika-29, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Mayo 4, 6 na araw. Pagsapit ng hating gabi, tinalikuran ko na ang pagtatangkang magpahinga. Nakahiga ng tuwid, mga kamay sa likod ng ulo, nakatitig ako sa kisame at hinayaan ang isip kong trabahuin ang problema gaya ng pagtatrabaho ko sa mga kontrata sa konstruksyon. Hatiin ang mga bahagi, tukuyin ang kritikal na landas, kalkulahin ang mga mapagkukunan at timeline. Gumawa si Kyla ng isang kritikal na taktikal na pagkakamali. Binigyan niya ako ng eksaktong deadline.
Sa 30 taon ng project management, natutunan ko na ang kliyenteng nagbubunyag ng kanilang timeline ng una ay karaniwang natatalo sa negosasyon. Linggo, Mayo 4, ibig sabihin ay nagtatrabaho siya pabalik mula sa isang fixed constraint. Malamang ang schedule ng paglipat ng mga magulang ni Paulo o pagtatapos ng upa nila. Ang digital clock ay umilaw ng 12:47 AM nang magsimulang mabuo ang balangkas ng solusyon. Hindi na ito tungkol sa emosyon, tungkol na ito sa estratehiya, at ang estratehiya ay isang bagay na naiintindihan ko. Bawat mahirap na kliyente, bawat imposibleng deadline, bawat kontratista na sinubukang pirahan ako, lahat sila ay nagturo sa akin ng mahahalagang aral tungkol sa kalikasan ng tao at leverage points. Unang tuntunin, huwag na huwag makipagnegosasyon mula sa desperasyon. Ipinagpalagay ni Kyla na desperado akong mapanatili ang relasyon namin, na totoo naman sa loob ng 3 taon. Pero ang mga desperadong lalaki ay hindi binababaan ng telepono ang kanilang mga anak. Ang mga desperadong lalaki ay hindi kumukuha ng abogado. Pangalawang tuntunin, ang kalamangan sa impormasyon ang nananalo sa mga deal. Akala ni Kyla, alam niya ang lahat tungkol sa akin, ang nagdadalamhating byudo na hindi makatanggi sa mga hiling ng anak. Wala siyang ideya tungkol sa usapan namin ni Attorney Marcos Chua. Walang kaalaman sa pagsusuri ng dokumentasyon na kasalukuyang ginagawa. Pangatlong tuntunin, timing ang nagdidikta ng lahat. Ang 6 na araw ay tila minamadali mula sa pananaw niya, malamang nag-iiwan ng maliit na puwang para sa contingency planning. Mula sa pananaw ko, ang 6 na araw ay sapat na panahon para maghanda ng isang bagay na elegante. Naisip ko si Frank Morrison, ang developer na sumubok na paalisin ako sa Harbor District Project noong 98. Gumamit si Morrison ng pananakot, nagbanta ng legal action, nagpakalat ng chismis. Pamilyar, di ba? Hinayaan ko siyang isipin na gumagana ang mga estratehiya niya habang tahimik na kumukuha ng kontrata sa 3 sa pinakamalalaking subcontractors niya. Nang bumagsak ang project timeline niya, handa ako na may mga solusyon sa premium rates. Ang pagkakahawig ay halos perpekto. Akala ni Kyla ay pinipilit niya akong sumuko. Sa halip, binibigyan niya ako ng oras para buuin ang perpektong bitag. Nag-buzz ang telepono ko ng isang text message. Kyla na naman, syempre. Tay, nakahanap na ng moving company ang mga magulang ni Paulo para sa linggo. Please huwag mo nang pahirapan to. Ang pagpapalagay ay nakakamangha. Nakapag-ayos na siya ng mga maglilipat para sa ari-arian ko. Ang kapal ng mukha ay talagang humanga sa akin mula sa pananaw ng negosyo. Palaging kumilos na parang sarado na ang deal kahit na nagbabluff ka lang. Pero nakita ko na ang galaw na ito. Sinubukan ni Tony Castellanos ang parehong taktika noong 2003. Nagpakita sa opisina ko na may dalang plano ng arkitekto para sa modipikasyon ng ari-arian na hindi pa naman kanya. Natuto si Tony ng mahal na leksyon tungkol sa pagkakaiba ng kumpiyansa at karapatan sa pagmamay-ari. Matututunan din ni Kyla ang parehong leksyon. Binura ko ang mensahe niya at isinantabi ang telepono. Ang isip ko ay nagkiklik sa mga posibilidad ngayon. Ang parehong metodikal na proseso na ginamit ko para gawing multimilyong pisong negosyo ang isang maliit na contracting business. Resources, timeline, ninanais na resulta, katanggap-tanggap na mga panganib. Resources, substantial financial assets, legal representation, 30 taon ng relasyon sa negosyo at isang kritikal na kalamangan na hindi alam ni Kyla, ang teknikal na kasanayan ng kapitbahay kong si Dante. May utang na loob sa akin si Dante noong nakaraang taglamig nang tulungan ko siya sa pagbaha sa basement niya. Timeline, 6 na araw para ipatupad, linggo ang eksekusyon. Ninanais na resulta, kumpletong pagbaliktad ng posisyon ng kapangyarihan ni Kyla. Hindi lang pagpigil sa pagnanakaw niya, kundi pagtiyak na naiintindihan niya ang kahihinatnan ng pagtrato sa akin bilang biktima. Ang orasan ay 23 AM, nang sa wakas ay napangiti ako sa dilim. Sabi ni Elisa noon ay mayroon akong ruthless streak o pagiging walang awa na lumalabas kapag may sumagad sa akin. Nakita niya ito sa mga kakumpetensya na sumubok na baratin ang mga bid ko gamit ang mga kaduda-dudang taktika sa mga supplier.
Masyado kang mabait 95% ng panahon, sabi niya sa akin minsan. Pero yung 5% na yon ay talagang nakakatakot. Hindi pa nakikita ni Kyla ang 5% na yon. Makakatikim siya ng masterclass. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, ang pangunahing balangkas ay solido na. Bukas, lalapitan ko si Dante tungkol sa mga teknikal na aspeto. Miyerkules, tatapusin ko ang mga detalye kay Marcos. Huwebes at Biyernes para sa paghahanda at pagpoposisyon. Sabado ng gabi, magmamaneho ako paakyat ng Tagaytay sa huling pagkakataon bilang ang mapagbigay na ama na inaasahan ni Kyla. Linggo ng umaga ay magdadala ng ibang-ibang Efren Martinez sa villa, isa na hindi pa niya nakilala. Ang Martes ng umaga ay nagdala ng linaw na tanging ang desisibong aksyon ang makakapagbigay. Nagising ako ng 7:00 na mas masigla kaysa sa nakalipas na mga buwan. Naligo, nagkape at naglakad papunta sa bahay ni Dante eksaktong 9:00. Binuksan ng kapitbahay ko ang pinto sa karaniwan niyang uniforme sa work from home, kupas na maong at t-shirt ng isang tech company. Sa likod ng kanyang salamin, ang mga mata niya ay may bahagyang unfocused look ng isang taong nakatitig sa computer codes ng ilang oras. Mang Efren, ayos lang po ba kayo? Tumabi si Dante. Pinapapasok ako sa kanyang home office kung saan 3 monitor ang nagpapakita ng mga linya ng programming text. Actually, kailangan ko ng tulong mo sa isang creative technical project. Naupo ako sa upuan sa tabi ng desk niya, napansin ang kahanga-hangang koleksyon ng gadgets at kable na pumuno sa bawat patungan. Tumaas ang kilay ni Dante na may agarang interes. Anong klaseng proyekto? Nakuha niyo po ang atensyon ko. Home automation, isang bagay na may kinalaman sa motion sensors, voice assistants, baka ilang lighting effects. Tumigil ako, pinapanood ang reaksyon niya. Isang surpresa para sa ilang hindi inaasahang bisita. Oh, mukhang kapanapanabik to. Pinihit ni Dante ang upuan niya para humarap sa akin ng buo. Parang haunted house setup, smart home integration na may theatrical elements. Malapit na dun, eksakto, yung tipong talagang magmamarka sa kanila. Nakakahawa ang ngiti ni Dante. Mang Efren, parang galing sa horror movie ito ah. Kailan tayo magsisimula? 2 oras ang lumipas, nagkakarga na kami sa SUV ni Dante ng sapat na teknolohiya para lagyan ng gamit ang isang maliit na research facility. Motion detectors, programmable LED light strips, wireless speakers, hidden cameras, water flow controllers at isang tablet na loaded ng home automation software. Ang biyahe pa Tagaytay ay mabilis na lumipas habang ipinapaliwanag ni Dante ang mga posibilidad. Pwede nating i-program ang sunod-sunod na response. Motion triggers lights, lights trigger voice responses trigger water systems. Ang buong bahay ay magiging interactive experience. Gaano kasophistikado ang pwede nating gawin? Sky's the limit. Iniisip ko motion sensor sa bawat kwarto, voice assistant na nakaprogram na may custom messages, ilaw na sumasagot sa galaw. Halos tumalbog si Dante sa upuan niya. Pwede pa tayong maglagay ng facial recognition kung gusto niyong targetin ang mga particular na bisita. Interesting. Simulan natin sa basics at tingnan natin kung gaano karaming oras meron tayo. Nakarating kami sa villa tanghali na. Sumipol si Dante nang may paghanga habang pumapasok kami sa driveway. Gandang lugar, Mang Efren. Ang mga misteryoso niyong bisita ay makakatanggap ng matinding welcome. Ang proseso ng pag-i-install ay nagbunyag ng tunay na kasanayan ni Dante. Sa loob ng ilang minuto, na-map out na niya ang paglalagyan ng sensor sa buong villa, natukoy ang optimal camera angles, at nagsimulang i-program ang tablet na magkokontrol sa lahat. Motion detector dito sa entryway. Paliwanag niya, nagkakabit ng device na hindi lalaki sa smoke alarm. Sa oras na may pumasok, ititrigger nito ang ilaw sa sala para magsimula ang strobing pattern habang ang voice assistant ay magsasabing, "Hindi kayo ang may-ari ng bahay na ito, umalis agad." At kung hindi sila umalis, ang mga mata ni Dante ay kumislap. Phase 2, ang galaw sa sala ay magti-trigger sa bawat gripo at shower sa bahay na bumukas ng todo. Plus,
ang mga voice messages ay magiging mas matindi. Tuloy-tuloy kaming nagtrabaho buong hapon. Naglatag si Dante ng mga kable sa likod ng baseboards, nag-program ng response sequences, at sinubukan ang bawat component ng may katumpakan ng taong talagang mahal ang technical na hamon. Tumulong ako kung saan kaya ko, namangha sa sopistikasyon ng aming ginagawa. Ang ganda ng sistemang ito, sabi ni Dante. Inaayos ang isang nakatagong kamera sa likod ng bookshelf. Ay ganap itong legal. Motion-activated lighting, voice assistance, automated water systems, lahat standard smart home features, malikhain lang na naiprogram. Pagsapit ng 3:00, bawat kwarto ay may at least 2 motion sensors na konektado sa lighting effects, na kukurap at magfa-flash sa mga pattern na inilarawan ni Dante bilang nakakabagabag. Ang voice assistant ay na-program na may mga mensaheng palala ng palala na natitrigger ng patuloy na motion detection. Ang mga sistema ng tubig sa buong bahay ay random na mag-a-activate pagkatapos ng initial motion trigger. Subukan natin, mungkahi ni Dante, hawak ang tablet. Maglakad ka sa sala. Humakbang ako sa entryway. Kaagad, nagsimulang kumurap ang mga ilaw sa nakakahilong pattern habang ang voice assistant ay nagsabing, ang ari-ariang ito ay kay Efren Martinez. Kayo ay trespassing. Umalis ngayon. Lumitaw si Dante sa tabi ko, nakangiti ng malapad. Galaw ka pa. Pagkatapos ng 30 segundong patuloy na galaw, bawat ilaw sa bahay ay nagsimulang mag-strobe habang ang boses ay nagbago sa, "Warning! Security system activated. Authorities have been notified. Vacate immediately." Ang tunog ng umaagos na tubig ay umalingaw-ngaw mula sa kusina at banyo habang ang mga gripo ay kusang bumukas. "Brilliant," sabi ko, talagang humanga. "Sobrang galing." Pinatay ni Dante ang test sequence, mukhang tuwang-tuwa sa sarili. May battery backup ang system, kaya hindi nila pwedeng basta patayin ang main breaker. At lahat ay kontrolado remotely sa phone mo. Pwede mong i-monitor ang cameras, i-adjust ang settings, kahit i-activate ang manual overrides. Habang nagliligpit kami ng gamit, nanaig ang kuryosidad ni Dante. So kailan ba talaga darating ang mga misteryosong bisita na ito? Linggo ng umaga. At talagang hindi nila ito inaasahan? Naisip ko ang text message ni Kyla na nag-aayos ng movers para sa ari-arian ko. Sabihin na lang nating nagpaplano silang maging komportable sa bahay ko. Ang tawa ni Dante ay umalingaw-ngaw sa walang laman na villa. Well, siguradong makakatanggap sila ng mainit na pagsalubong. Ang Miyerkules ng umaga ay nagdala kay Dante sa pinto ko ng 8:30. Puno ang mga kamay ng kagamitan na hindi ko nakita kahapon. Ang mga mata niya ay kumikislap sa sigla ng isang taong nagpalipas ng gabi sa pag-iisip ng mga improvement sa isang kahanga-hanga ng sistema. May mga naisip ako, anunsyo niya, buhat ang isang compact projector at speaker array. Paano kung subukan nilang patayin ang main power? Magandang tanong. Isa na pinag-iisipan ko rin noong hindi ako makatulog. Anong mungkahi mo? Industrial batteries na nakatago sa basement at sapat na kuryente para patakbuhin ang lahat sa loob ng 1 linggo. Nakakahawa ang ngiti ni Dante. Plus, nagdala ako ng projectors para sa wall effects, mga sumasayaw na anino, gumagalaw na figura. Magiging maalamat to. Ang biyahe pa Tagaytay ay mabilis lumipas habang binabalangkas ni Dante ang kanyang mga enhancements. Motion-triggered projections ng mga makamultong anino. Sound systems na bubulong mula sa mga nakatagong speaker sa buong bahay, backup power supplies na gagawing halos imposibleng patayin ang villa. Ang mga bisita mo, sabi ni Dante habang pumapasok kami sa driveway ng villa, ay iisipin nilang pumasok sila sa isang haunted house movie. Perpekto. Nagtrabaho kami ng may matinding focus buong umaga. Nag-install si Dante ng projectors sa mga pangunahing kwarto, pinoprogram ang mga ito na magtapen ng gumagalaw na anino sa mga pader at kisame. Ang epekto, kahit sa liwanag ng araw, ay talagang nakakakilabot. Madidilim na figura na tila naglalakad sa likod ng muebles, mga hugis na kumukurap-kurap sa gilid ng paningin. Ang ganda ng setup na to, paliwanag ni Dante habang kinaka-librate ang isang wall-mounted unit,
ay psychological impact. Ang utak ng tao ay sumusubok maghanap ng pattern sa random stimuli. Ang mga projection na to ay magpapakita sa kanila ng mga bagay na wala naman talaga. Samantala, nag-focus ako sa audio enhancement. Nagdala si Dante ng professional-grade speakers, halos hindi lalaki sa smoke detectors, na inilagay niya sa bawat kwarto. Ang sound library na binuo niya ay kahanga-hangang nakakabagabag. Mga yabag sa walang laman na pasilyo, mga bumubulong na boses, lumalangit-ngit na sahig, hangin na tila umiihip sa saradong bintana. Ilalayer ng system ang mga tunog na ito ng random. Nota ni Dante, inaayos ang audio levels. Minsan isang effect lang, minsan maraming tunog na nagpapatong-patong. Mapapaisip sila kung ano ang totoo. Pagsapit ng tanghali, nabago na namin ang payapang villa sa isang bagay na kabilang sa isang psychological thriller. Ang backup battery system na matalinong itinago sa ilalim ng main electrical panel ay magsisiguro ng tuloy-tuloy na operasyon anuman ang pagtatangkang patayin ang kuryente. Paano ang warning sign? Mungkahi ko habang tumigil kami para mananghalian. Isang bagay na magtatakda ng tamang tono pagdating nila. Umilaw ang mga mata ni Dante. Brilliant. Paano kung welcome to the house of the future? Enter at your own risk. Para magmukhang tech demonstration. Gumugol kami ng isang oras sa paggawa ng perpektong sign, mukhang propesyonal, nakakabit ng kitang-kita sa harapang pinto. Sa mga casual observer, magmumukha itong isang elaborate smart home showcase. Sa aming mga hindi inaasahang bisita, magbibigay ito ng patas na babala sa kung ano ang naghihintay sa loob. Ang hapon ay inilaan sa komprehensibong testing at final calibration. Naglakad si Dante sa bawat kwarto habang minomonitor ko ang control tablet. Pinapanood kung paano tinitrigger ng motion sensors ang sunod-sunod na response sa bawat sistema ng sabay-sabay. Motion detected sa entryway, tawag ni Dante. Lights activating. Projection system engaging, audio sequence starting. Ang villa ay sumabog sa kontroladong kaguluhan. Ang strobe lights ay pumupulso sa nakakahilong pattern habang ang mga makamultong anino ay sumasayaw sa mga pader. Ang voice assistant ay nag-anunsyo ng mahigpit na babala tungkol sa trespassing habang ang mga nakakatakot na bulong ay tila nagmumula sa mga walang laman na sulok. Ang tubig ay nagsimulang dumaloy mula sa mga gripo at shower sa buong bahay. Gaano katagal tatakbo ang sequence na to? Tanong ko, talagang humanga sa koordinasyon. Tuloy-tuloy habang may nadedetect na motion, may 30-second intervals kung susubukan nilang magtago o tumigil. Ang ngiti ni Dante ay puno ng professional pride. Ina-assume ng system na sino mang nananatili sa loob ay autorisado o matigas ang ulo. Nag-a-adjust ito. Nagsagawa kami ng final tests sa bawat kwarto. Sinisiguro ang seamless integration sa pagitan ng lahat ng components. Ang projectors ay perpektong nakasynchronize sa sound effects. Ang motion sensors ay sumasakop sa bawat posibleng daanan sa bahay. Ang backup power systems ay nanatiling invisible pero accessible para sa maintenance. Habang papalapit ang gabi, gumawa si Dante ng huling adjustment sa smartphone interface na magpapahintulot sa akin na i-monitor ang lahat remotely. Live camera feeds, system status updates, manual override controls, kumpletong operational command mula saan man na may internet access. Sa totoo lang, ito ang pinakasopistikadong home automation project na natrabaho ko, sabi ni Dante. Nililigpit ang gamit niya nang may halatang pag-aatubili na iwanan ang kanyang obra maestra. Ang mga bisita niyo ay makakatanggap ng sorpresa ng kanilang buhay. Nakatayo sa pintuan, sinuri ko ang aming gawa sa huling pagkakataon. Ang villa ay mukhang eksaktong gaya ng dati, payapa, welcoming, tahimik. Pero sa ilalim ng pamilyar na itsura ay may teknolohikal na sapot na sasagot sa mga hindi inaasahang bisita ng may walang humpay at hindi matatakasang tindi. Salamat Dante, perpekto ito. Ang tawa ni Dante ay umalingaw-ngaw sa walang laman na villa habang naglalak kami at papunta sa aming mga kotse. Halos maawa na ako sa kung sino man ang pupunta dito sa linggo. Halos. Linggo, Mayo 4. Ang araw na pinili ni Kyla
para sa kanyang huling tagumpay. Pumuwesto ako sa study room ko 2:00 ng hapon eksakto. 3 monitor ang umiilaw na may camera feeds mula sa villa. Ang payapang hapon sa Tagaytay ay mukhang mapanlinlang na tahimik sa pamamagitan ng high-definition lenses na ininstall ni Dante sa buong ari-arian ko. Ang mga ibon ay lumilipad sa pagitan ng mga puno ng pino. Ang sikat ng araw ay kumikislap sa ibabaw ng lawa. Walang pahiwatig ng teknolohikal na bitag na naghihintay sa ilalim ng inosenteng fakad ng villa. Ang telepono ko ay nasa tabi ng keyboard. Ang screen ay nagpapakita ng home automation app na kumokontrol sa bawat sistema na maingat naming pinagsama ni Dante. Motion sensors armed, audio systems ready, lighting arrays programmed, water controls activated, projection systems loaded ng kanilang nakakabagabag na choreography. Lahat ay nagtest ng perpekto noong Miyerkules. Ngayon, ang tunay na pagtatanghal. 2:28 p.m., isang dark blue na van ang lumitaw sa approach road camera, eksaktong gaya ng ipinangako ni Kyla. Ang pagiging nasa oras ng anak ko ay isa sa kanyang mas maaasahang katangian. Kapakipakinabang sa paaralan, mapaminsala sa manipulasyon at perpekto para sa pagpaplano ng paghihiganti. Right on schedule, bulong ko. Inaayos ang monitor angle para sa optimal na viewing. Ang sasakyan ay pumasok sa driveway ko nang may kaswal na kumpiyansa na parang pag-aari ng mga sakay ang bawat bato sa daanan. Lumabas si Kyla mula sa passenger side. Ang kanyang maitim na buhok ay tinatamaan ng hapon na liwanag habang nag-iinat at sinisiyasat ang kung ano ang malinaw na pinaniniwalaan niyang pag-aari na ngayon ng kanyang pamilya. Lumabas si Paolo mula sa driver's seat, kumikilos na para tulungan ang mga magulang niya sa mga bagahe. Sina Carlos at Margarita Tolentino ay mukhang eksaktong gaya ng inisip ko. Edad retiro, medyo matanda na, pero kumikilos ng may pananabik ng mga taong kakatanggap lang ng hindi inaasahang regalo. Mahigpit na hawak ni Margarita ang isang malaking bag at kung ano ang mukhang tsinelas pambahay, handang maging komportable sa bahay ng iba. Nagtipon sila sa likod ng van, nagbaba ng mga maleta at kahon ng may kahusayan ng isang permanenteng paglipat. Hindi weekend visit, hindi pansamantalang arrangement, isang kumpletong takeover ng villa ko. Isinagawa ng may kaswal na kumpiyansa ng mga taong naniniwalang ang biktima nila ay masyadong mahina para lumaban. Tinuro ni Kyla ang entrance, masiglang nakikipag-usap sa kanyang mga biyenan. Kahit sa camera, ang body language niya ay nagpapakita ng tagumpay at autoridad. Tumango si Paolo, paminsan-minsang tumitingin sa bintana ng villa na parang mentally na naglilista kung aling kwarto ang mas gugustuhin ng mga magulang niya. Lumapit sila sa pinto ko bilang isang grupo, 4 na taong siguradong sigurado sa karapatan nilang angkinin ang ari-arian ko. Si Margarita ay naglakad ng bahagyang nauuna sa iba. Ang postura ay nagmumungkahi ng isang taong handang mamahala sa ayos ng bahay kaagad. Tapos narating nila ang warning sign. Ang nakakabit na placard ni Dante ay nakatayo ng kitang-kita sa tabi ng pinto. Welcome to the house of the future. Enter at your own risk. Ang letra ay malinaw, ang mensahe ay hindi maipagkakamali, ang babala ay sapat sa batas. Unang tumigil si Margarita, dumilim ang mukha niya habang binabasa ang sign. Ang boses niya ay malinaw na narinig sa audio pickup na inilagay ni Dante malapit sa pinto. Ano to? Sinong naglagay ng kalokohang to? Sumama si Carlos sa kanya, nanliliit ang mata sa sign nang may halatang inis. Malamang gawa ng mga pasaway na bata, wag mo nang pansinin, Maggie. Ang tawa ni Kyla ay matalim at mapanghamak. Ay, si tatay lang yan, nagpapaka-weird, siguro akala niya nakakatawa yan o ano, huwag niyong intindihin. Nagkibit balikat si Paolo, inaabot na ang seradura ng pinto. Lagi namang medyo eccentric ang matandang yon, tara pasok na tayo. Pero hindi pa tapos si Margarita, namumula ang mukha sa galit habang hinahablot ang bracket ng sign at puwersahang tinatanggal ito mula sa pader ng may nakakagulat na lakas. Ang propesyonal na installation na ginugulan ni Dante ng isang oras ay nasira sa ilang segundo. Ang placard ay kumalansing sa sahig. Ayan! Deklara ni Margarita. Sinisipa ang nahulog na sign.
Hindi ako papayag na sirain ng kung anong babala ang unang araw natin sa bago nating bahay. Pumalakpak si Kyla. Tama yan. Tama ka, sabi ni Carlos. Bahay niyo na to ngayon. Sa monitors ko, pinanood ko silang humakbang lagpas sa sirang warning sign at lumapit sa pinto ko. 4 na tao na nagpakita ng kumpletong kawalan ng galang sa ari-arian ko, sa mensahe ko, at sa karapatan kong magtakda ng hangganan sa sarili kong tahanan. Fair warning given. Fair warning rejected with contempt. Ipinasok ni Paulo ang susi na malinaw na ibinigay ni Kyla, malamang kinopya mula sa SPAR na ipinagkatiwala ko sa kanya taon na ang nakakaraan. Umikot ng maayos ang lock, bumukas ang pinto at pinangunahan ng anak ko ang mga magulang ni Paulo patawid sa pintuan ng villa ko na parang isang general na umaangkin ng teritoryo. Feel at home kayo, anunsyo ni Kyla. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa entryway. Inyo na ang lugar na to. Ang singhap ng tuwa ni Margarita ay rinig sa speaker system. Oh, mas maganda pala sa loob, Kyla. Di ako makapaniwala kung gaano kadali ito. May mga tao talagang natural na uto-uto. Narehistro agad ng motion sensors ang presensya nila. Ang mga pulang indicator ay umiilaw sa monitoring system ko. 4 na target sa loob ng villa. Systems armed and responsive. Lahat ng teknolohikal na elemento ay handa na para sa activation. Sumandal ako sa leather chair ko, ang daliri ay naka-hover sa smartphone screen na magsisimula ng kanilang edukasyon sa respeto sa ari-arian ng iba. Hindi pa. Hayaan muna silang maging komportable. Dumating ang 10:00 nang may katumpakan ng isang Swiss timepiece. Sa camera feed ng kwarto, pinanood ko sina Kyla at Paulo na maghanda sa pagtulog sa kung ano ang pinaniniwalaan nilang master bedroom nila. Ang guest room monitor ay nagpapakita na tulog na sina Carlos at Margarita, pagod mula sa kanilang araw ng pag-angkin sa ari-arian ko. Perfect timing para sa kanilang teknolohikal na paggising. Ang daliri ko ay naka-hover sa master activation control na ipinrogram ni Dante sa smartphone ko. Isang pindot ay magpapakawala sa bawat sistema na maingat naming inilagay sa buong villa. Motion sensors armed, audio sequences loaded, projection systems ready, water controls prepared. Oras na para maintindihan ng anak ko ang pagkakaiba ng biktima at estratehista. Pinindot ko ang execute. Ang pagbabago ay agaran at maringal. Bawat ilaw sa villa ay nagsimulang mag-strobe sa magkakatugmang pattern. Mabilis na kislap ng pula, asul, at puti na ginawang nakakahilong disco environment ang payapang mga kwarto. Kasabay nito, ang tubig ay sumabog mula sa bawat gripo, bawat shower, lumilikha ng dagundong ng umaagos na likido sa buong bahay. Napabalikwas si Kyla sa kama, ang silweta niya ay nakikita sa magulong ilaw. Nagkukumahog si Paulo sa tabi niya, parehong sumisigaw ng mga tanong na hindi marinig sa ibabaw ng teknolohikal na pagsalakay. Tapos sumali ang voice assistant sa palabas. Attention! Unauthorized intrusion detected. Ang anunsyo ay dumagundong mula sa mga nakatagong speaker sa buong villa. Hindi kayo ang may-ari ng bahay na ito. Umalis agad sa lugar. Sa guest room camera, pinanood ko sina Carlos at Margarita na matisod mula sa kama sa takot. Ang sigaw ni Margarita ay malinaw na naririnig sa audio feed habang ang mga sumasayaw na anino ay nagsimulang mag-project sa mga pader. Mga makamultong figura na tila sumesenyas at gumagalaw ng may supernatural na layunin. Carlos, may gawin ka! Garalgal na sigaw ni Margarita sa panik. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Sagot ni Carlos, ang mga salita niya ay halos hindi marinig sa umaagos na tubig at kumukurap na ilaw. Ang ganda ng programming ni Dante ay naging malinaw habang ang mga sistema ay nagkascade sa perpektong koordinasyon. Nadedetect ng motion sensors ang taranta nilang galaw sa pagitan ng mga kwarto, nagtitrigger ng karagdagang audio warnings at pinatitindi ang visual effects. Habang tumatakbo sila, mas nagiging agresibo ang bahay. Lumitaw si Kyla sa hallway camera feed. Magulo ang buhok, ang kanyang kumpiyansa ay ganap na nawasak. Imposible to, walang bahay na gumagawa nito. Natisod si Paulo sa likuran niya, sinusubukang abutin ang inaakala niyang main electrical panel.
Nasaan ang breaker box? Kailangan nating patayin to. Pero ang backup systems ni Dante ay gumaganang mabuti kahit mahanap pa nila ang electrical panel. Ang battery systems ay magpapanatili ng operasyon ng ilang araw. Ang villa ay naging technologically autonomous, sumasagot lang sa remote commands ko. Warning, security protocols activated, anunsyo ulit ng voice assistant, unauthorized occupants will be removed. Lumitaw si Margarita sa living room camera, ang mukha niya ay pilipit sa takot habang ang mga aninong gawa ng projector ay sumasayaw sa paligid niya. May multo dito, kailangan na nating umalis. Ang door locking sequence ay nag-activate ng maabot ni Paolo ang front entrance. Nag-program si Dante ng 30 segundong delay, hindi sapat para makulong sila, pero sapat para lumikha ng claustrophobic panic. Hinila ni Paolo ang seradura ng desperado. Ayaw bumukas ng pinto. Anong klaseng sistema to? Sa monitors ko, pinanood ko ang 4 na tao na kumpiyansang lumusob sa ari-arian ko. Ngayon ay naging takot na takot, litong mga biktima ng teknolohiyang hindi nila maintindihan o makontrol. Si Kyla, na nagbaliwala sa akin bilang mahina at sunod-sunuran, ay natisod sa kumukurap na ilaw habang ang mga invisible speakers ay bumubulong sa paligid niya. Si Paolo, na nagplanong solusyonan ang problema ng magulang niya gamit ang villa ko, ay hindi man lang masolusyonan ang misteryo ng smart lock. Ang projection systems ay umabot sa kanilang programmed peak, pinupuno ang bawat pader ng gumagalaw na mga figura na tila nanonood at sumusunod sa mga taranta nilang galaw. Sinabayan ng surround sound effects, mga yabag, langit-ngit, hangin na tila umiihip sa saradong bintana, ang villa ay naging technological na haunted house. Napaupo si Carlos sa isang upuan, maputla ang mukha sa kumikislap na ilaw. Kailangan na nating umalis dito ngayon din. Sinusubukan ko. Sigaw pabalik ni Paolo, nakikipagbuno pa rin sa door controls. Eksaktong 6 na oras matapos magsimula ang activation, ang automated sequence ay umabot sa kasukdulan. Bawat sistema ay gumana ng sabay-sabay. Ilaw, tubig, tunog, projections at voice warnings, lumilikha ng sensory overload na dinisenyo para lituhin ang anumang matinong pag-iisip. Nakatayo si Kyla sa gitna ng sala, umiikot habang ang mga anino ay sumasayaw sa paligid niya at ang tubig ay umaagos mula sa hindi makitang pinagmulan. Ang kumpiyansang babae na nag-utos sa akin na umalis sa sarili kong ari-arian ngayon ay mukhang nawawalang bata sa isang teknolohikal na bangungot. Nagsimulang pumasok ang liwanag ng bukang liwayway sa bintana nang sa wakas ay bumukas ang door locks. Hinila ni Paolo ang pinto at silang 4 ay natisod palabas sa kumpletong psikolohikal na pagkatalo. Nagsimulang tumunog ang telepono ko nang maabot nila ang kanilang van. Pangalan ni Kyla ang lumabas sa display. Tumunog ang telepono ng eksaktong 7:30, pinuputol ang payapang katahimikan ng umaga sa study room ko. Ang pangalan ni Kyla ay umiilaw sa display at pinayagan ko ang sarili ko ng isang maliit na ngiti bago sumagot ng may maingat na pag-aalala. Kyla, magandang umaga, anak. Kamusta ang gabi niyo sa villa? Ang sagot niya ay bumasag sa katahimikan ng umaga, parang nabasag na salamin. Anong ginawa mo? Ikaw na may sakit? Baluktot na matanda? Ang boses niya ay nanginginig sa histerya at pagod. Sina Margarita at Carlos ay natroma. Halos hindi sila makapagsalita. Inayos ko ang tono ko para magpahayag ng banayad na pagkalito. Kyla, anong pinagsasabi mo? Anong nangyari doon? Huwag kang magmaang-maangan sa akin. Ang bawat salita ay nanginginig sa galit. Nabaliw ang bahay. Kumikislap ang ilaw kahit saan, bumubuhos ang tubig sa bawat gripo, may mga boses na sumisigaw na umalis kami. Nakakamangha. Ang koordinasyon ni Dante ay gumana ng mas mahusay kaysa sa inaasahan. Parang nakakatakot naman yan, sagot ko. Pinapayagan ang tunay na pag-aalala na pumasok sa boses ko. Tumawag ba kayo ng tulong? Tumawag kami ng pulis, basag na boses ni Kyla. Dumating sila ng 6:00 ng umaga, hinalughog ang lahat, walang nakitang mali. Sabi nila, malamang technical malfunction lang. Perpekto. Ang ganda ng smart home technology. Ganap na legal, lubos na maitatanggi. Mabuti naman kung ganun.
sabi ko ng makatwiran. At least alam mong walang totoong panganib. Tunay na panganib? Ang sigaw ni Kyla ay sobrang lakas kaya kinailangan kong ilayo ang telepono sa tenga ko. Hindi kami natulog ng 8 oras. 2 beses hinimatay si Carlos. Si Margarita ayaw tumigil sa pag-iyak. Gumawa ako ng mga sympathetic clicking sounds. Pasensya na at nagkaroon kayo ng ganyang nakakatakot na karanasan. Ang mga modernong electronic system na yan ay minsan napaka-unpredictable. Tigilan mo ang pang-iinis sa amin. Ang desperasyon sa boses niya ay halos musikal. Hindi ito random malfunction at alam nating dalawa yon. Kyla, nag-aalala talaga ako sa'yo. Mukhang stressed na stressed ka. Tumigil ako, tapos idinagdag ng may perpektong pagkukunwari ng pagka-inosente. Baka naman ayaw lang ng bahay sa mga estranghero na tumutuloy doon. Ang katahimikan ay tumagal ng 10 segundo. Nang magsalita ulit si Kyla, ang boses niya ay bumaba sa mapanganib na bulong. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Kahit paano, may paraan kang inorkestra ang buong bangungot na to. Ako? Tumawa ako ng mahina. Kyla, nandito ako sa Maynila buong gabi. Paano ko naman makokontrol ang system sa villa mula sa 200 milya ang layo? Isa ka na bang tech genius ngayon? Ganun ba? Actually, si Dante ang tech genius pero wala akong nakikitang dahilan para ipaalam sa kanya ang aking collaborative advantages. Anak, halos hindi ko nga mapagana ang remote ng TV ko. Alam mo yan. Ang paghinga ni Kyla ay naging mabigat habang nakikipagbuno sa imposibilidad na mapatunayan ang mga hinala niya. Sabi ng mga pulis, lahat ay gumagana ng normal nang dumating sila. Ayan naman pala. Baka power surge lang o ano. Power surge na tumagal ng 8 oras na lumikha ng mga boses at gumagalaw na anino? Pinayagan ko ang isang tono ng banayad na pag-aalala na pumasok sa boses ko. Kyla, sigurado ka bang hindi nyo lang in-imagination ang ilan sa mga bagay na yan? Ang stress ay pwedeng magdulot ng hallucinations. Alam mo, hallucinations! Ang salita ay sumabog mula sa lalamunan niya. 4 na tao ang nagkaroon ng parehong hallucinations ng sabay-sabay. Ang group hysteria ay isang dokumentadong psychological phenomenon. Ang pigil na hikbi ni Kyla ay malinaw na naririnig sa koneksyon. Sa loob ng 3 taon, ako ang gumagawa ng desperadong tawag, nagmamakaawa ng pag-unawa, tumatanggap ng mapangbaliwalang sagot. Ang simetriya ay lubos na kasiya siya. Hindi na kami babalik, deklara niya, sinusubukang lagyan ng lakas ang nanginginig na boses. Kailanman, sayo na ang villa. Ayaw na naming magkaroon ng kinalaman sa sinumpang lugar na yan. Malamang matalinong desisyon yan, pagsang-ayon ko ng mahina. Minsan ang mga bahay ay nagkakaroon ng personalidad, lalo na kapag nararamdaman nilang nalabag ang kanilang mga hangganan. Hindi mo ito matatakasan. Kahit paano mapapatunayan naming ikaw to. Patunayan ng ano? Na nagkaroon kayo ng masamang gabi? Dahil sa tinawag ng pulis na technical malfunction? Ang katahimikan ni Kyla ay tumagal ng sapat para isipin kong naputol na ang tawag. Nang magsalita siya ulit, ang boses niya ay may hungkag na kalidad ng ganap na pagkatalo. Minaliit kita. Marami kang minaliit na bagay, Kyla. Hindi pa ito tapos. Actually, tahimik kong sabi. Sa tingin ko tapos na. Nakuha mo ang eksaktong hiniling mo. Isang gabi sa villa ko, sana naging edukasyonal ang karanasan. Namatay ang linya. Sumandal ako sa leather chair ko, inilapag ng dahan-dahan ang telepono sa mesa katabi ng umiilaw pa ring monitors na nagpapakita ng walang laman na villa. Ang 8 taon ng karanasan sa konstruksyon ay nagturo sa akin na ang pinaka-eleganteng solusyon ay madalas ang pinakasimple. Gusto ni Kyla na kunin ang ari-arian ko sa pamamagitan ng psychological manipulation at emotional terrorism. Ibinalik ko lang ang pabor gamit ang superior na teknolohiya at estratehikong pasensya. Nagsimulang tumunog ulit ang telepono halos kaagad. Pangalan ni Kyla sa display. Pinatay ko ito. Ang Martes ng umaga ay nagdala ng kumpirmasyon ng aking mga estratehikong prediksyon. Sa camera system ng villa, pinanood ko ang rental truck ni Paulo na pumasok sa driveway ng 10:00. May kargang kagamitan ng locksmith at kumpiyansang ekspresyon na hindi magtatagal.
Mula sa study room ko sa Maynila, inobserbahan ko siyang lumapit sa pinto gamit ang mga propesyonal na kagamitan. Malinaw na naniniwalang ang pagpapalit ng ilang seradura ay magsosolusyon sa problema nila sa villa. Ang locksmith na kinuha ni Paulo ay mukhang eskeptiko kahit bago pa suriin ang integrated security system ni Dante. Sa loob ng 30 minuto, parehong lalaki ay nakatayo at nagkakamot ng ulo sa halatang kalituhan. Hindi ito karaniwang lock, sir. Ang boses ng locksmith ay malinaw na narinig sa audio pickup. Integrated smart home systems ang mga to, biometric scanners, wireless connectivity, backup power supplies. Dumilim ang mukha ni Paulo habang pinag-aaralan ang sopistikadong hardware. Hindi mo ba pwedeng palitan na lang kahit paano? Hindi nire-reprogram ang buong security network. Iniligpit ng locksmith ang gamit niya nang may kahusayan ng taong gustong umalis agad. Lagpas na yan sa sakop ko. Kailangan mo ng tech specialist na nakakaintindi sa home automation systems. At si Dante Collins lang ang tanging specialist sa loob ng 200 milya na may malalim na kaalaman sa partikular na installation na ito. Gumawa ako ng mental note na pasalamatan siya ulit sa kanyang masusing trabaho. Nakatayo si Paulo nang mag-isa sa entryway ng villa ko. Matapos umalis ang locksmith, bumagsak ang balikat niya sa bigat ng taktikal na pagkatalo. Sa kamera, pinanood ko siyang sipain nang walang saysay ang hamba ng pinto bago bumalik sa truck niya para sa mahabang biyahe pabalik ng Maynila. Ang natitirang oras ng Martes ko ay lumipas sa masayang pag-aabang. Matatanggap ni Kyla ang ulat ng kabiguan ni Paulo bandang 4:00. Pagsapit ng gabi, ang desperasyon ay magtutulak sa kanila sa pintuan ko para sa huling komprontasyon. Ang 30 taon ng pamamahala ng mga proyekto sa konstruksyon ay nagturo sa akin na makilala kung kailan napagtanto ng kalaban na naisahan sila. 8:00 ay nagdala ng tunog ng padabog na pinto ng kotse sa driveway ko. Sa bintana, inobserbahan ko sina Kyla at Paulo na papalapit sa pinto ko nang may agresibong postura ng mga taong naubusan na ng rasyonal na opsyon. Ang unang katok ni Kyla ay yumanig sa hamba ng pinto. "Buksan mo to! Kailangan nating mag-usap!" Binuksan ko ang pinto ng kalmado, napansin ang namumulang mukha ni Kyla at ang nakakuyom na kamao ni Paulo. "Magandang gabi, kamusta ang araw nyo?" "Tigilan mo ang pagpapainosente." Tinulak ako ni Kyla papasok sa entryway ko. Hindi mapalitan ni Paulo ang locks dahil ginawa mong high-tech fortress ang villa. Nagiging sikat na ang smart home security, obserbasyon ko ng mahina. Napaka-epektibo laban sa hindi autorisadong pagpasok. Lumapit si Paulo, sinusubukang gamitin ang tangkad niya para manakot. "Itigil mo na ang kalokohang ito at ibigay sa amin ang villa. O kalimutan mong may anak ka." Pantabayan o pangako. Nag-apoy ang mga mata ni Kyla sa galit. "Gagawa kami ng paraan para mapatunayan ang kasalanan mo sa korte. Idedemanda ka namin ng harassment, ng emotional distress, ng lahat. Batay sa anong ebidensya? Police report na walang nakitang iligal na aktibidad? Alam mo kung anong ginawa mo." Ang boses ni Kyla ay pumiyok sa frustrasyon. "Kahit paano inorkestra mo ang buong bangungot na yon at papatunayan namin." Sumandal ako sa hamba ng pinto, ganap na relax. "Patunayan na nakaranas kayo ng tinukoy ng pulis na technical malfunction? Good luck dyan." Sinubukan ni Paulo ang ibang diskarte. "Look, Efren, maging makatwiran ka. Matanda ka na at nag-iisa. Ano bang gagawin mo sa ganun kalaking villa?" Ang eksaktong mga salitang ginamit ni Kyla sa phone confrontation namin, wala talaga silang original material. Interesting na pananaw mula sa mga taong sumubok magnakaw ng ari-arian ko nang walang paalam. Tuluyang naputol ang kontrol ni Kyla. "Fine. Gusto mo ng matinding labanan? Hindi ka makakakita ng kahit anong apo. Kapag nagkaanak ako, hindi nila malalaman na nag-exist ang lolo nila. Mamamatay kang mag-isa at nakalimutan, gaya ng nanay." Ang kalupitan ng pagbanggit sa alaala ni Elisa ay dapat nakasugat sa akin. 3 taon na ang nakakaraan, magpapadala ito sa akin sa may iyak na paghingi ng tawad at desperadong pakikipagtawaran. Ngayon, kumpirmasyon lang ito ng konklusyon ko tungkol sa ugali ng anak ko.
Gaya ng paglimot mong humingi ng pahintulot bago ipamigay ang villa ko. Hindi pa ito tapos. Ang boses ni Kyla ay tumaas sa tili. Wawasakin ka namin. Sisirain namin ang reputasyon mo, pagtutulungan ka ng lahat. Pagtapos na kami, hihilingin mong sana ibinigay mo na lang sa amin ang villa. Tumango si Paulo ng agresibo. Tama siya, may mga kaibigan kami, koneksyon. Gagawin naming miserable ang buhay mo. Pinag-aralan ko ang mga mukha nila ng may clinical detachment. Si Kyla, ang anak na pinalaki at sinakripisyuhan ko, ngayon ay nangangakong wawasakin ako dahil sa pagtangging isuko ang pinaghirapan ko. Si Paulo, ang manugang na tinanggap ko sa pamilya, nagbabanta ng social warfare dahil hindi manakaw ng magulang niya ang tahanan ko. Tapos na ba kayo? Lumapit si Kyla, ang mukha niya ay pilipit sa mali siya. Nagsisimula pa lang kami. Wala kang ideya kung anong kaya naming gawin. Actually, malinaw ang ideya ko. Ang kakayahan nila ay umabot sa psychological manipulation, pagtatangkang magnakaw at mararahas na personal na atake. Pero nagamit na nila ang bawat armas sa arsenal nila at nakatayo pa rin ako. Mas mahalaga, kabibigay lang nila ng lahat ng katwiran na kailangan ko para sa pinal na solusyon na pinag-iisipan ko mula pa sa tawag kahapon. Well, tahimik kong sabi. Sa tingin ko makikita natin kung sino ang mas may kakayahan. May kung ano sa tono ko na nagpaatras kay Paulo. Nag-atubili si Kyla, marahil na pagtanto na ang mga banta niya ay nakamit ang isang bagay na hindi niya intensyon. Aalis na kami, anunsyo niya, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Pero hindi pa tapos ang usapang ito. Actually, sagot ko, pinapanood silang umatras papunta sa kotse nila. Sa tingin ko tapos na. Isinara ko ang pinto at naglakad pabalik sa study room, kung saan naghihintay ang litrato ni Elisa sa mesa ko. Bukas may tatawagan ako. Si Atider Marcos Chua muna, tapos ilang profesional na contact. Akala ni Kyla naiintindihan niya ang digmaan. Matututunan na niya ang pagkakaiba ng taktika at estratehiya. Ang Miyerkules ng umaga ay nagdala ng sandaling inorkestra ko mula pa noong unang tawag ni Kyla. 10:00, nakaupo ako sa conference room ni Berting, pinapanood ang anak ko at ang mga kasabwat niya na pumasok sa pinto ng may agresibong kumpiyansa ng mga taong naniniwalang hawak nila ang panalong baraha. Si Berting, ang notaryo ko sa loob ng 50 na taon, ay inihanda ang lahat ayon sa tagubilin ko noong Martes ng gabi. Ang mga legal na dokumento ay nakalatag sa makintab na mesa, parang ebidensya sa isang paglilitis na sa maraming paraan ay ganito nga. Kinuha ni Kyla ang upuan sa tapat ko, ang panga niya ay nakaset sa determinasyon. Okay tay, nandito kami para ayusin ang sitwasyon sa villa minsan at magpakailanman. Pumuwesto si Paulo sa tabi niya, nakakrus ang braso sa inaakala niyang nakakatakot na pose. Sina Carlos at Margarita Tolentino ay naupo sa mga upuan sa gilid. Ang ekspresyon nila ay halo ng pag-asa at natitirang trauma mula sa teknolohikal na karanasan noong linggo. Salamat sa pagpunta nyo, kalmado kong sabi. May mahalagang impormasyong ibabahagi, si Berting. Nanliit ang mata ni Kyla. Tigilan na ang pormalidad. Gusto naming mailipat ang villa sa mga magulang ni Paulo agad. Wala nang laro, wala nang delay. Actually, sagot ko, natatakot akong imposible yan. Lumapit si Paulo ng agresibo. Walang imposible kung pipirmahan mo lang ang papel. Naging mapagpasensya na kami. Mali ang intindi niyo? Sumenyas ako kay Berting na tumikhim ng may profesional na katumpakan. Hindi na si Mr. Martinez ang may-ari ng property sa Tagaytay. Ang katahimikan ay tumagal ng 10 segundo. Nagsimulang magbago ang kulay ng mukha ni Kyla. Anong ibig sabihin niyan? Demand ni Paulo. Binuksan ni Berting ang folder sa desk niya. Inilipat ni Mr. Martinez ang pagmamay-ari ng Tagaytay property sa Second Chance Foundation for Homeless Assistance. Ang paglilipat ay nakumpleto noong Lunes ng umaga at ganap na legal. Ang boses ni Kyla ay nabasag parang salamin. Imposible yan. Wala kang karapatan. Mayroon akong lahat ng karapatan na ilipat ang ari-arian na pag-aari ko, tahimik kong sabi. Lahat ay dokumentado ng legal at hindi na mababago. Bumagsak ang kumpiyansang postura ni Paulo. Pero may kasunduan tayo,
Sabi ni Kyla sa amin na ang villa. Ang profesional na tono ni Berting ay hindi natinag. Maililipat lang ni Mr. Martinez ang ari-arian na talagang pag-aari niya. Ang foundation na ang may-ari ng villa ngayon. Napabalikwas si Kyla, kumaskas ang upuan niya sa sahig. Hindi mo pwedeng gawin to sa amin, kailangan namin ang villa na yon. Sinubukan niyong nakawin, obserbasyon ko. Mukhang ito ang mas angkop na solusyon. Ang boses ni Margarita Tolentino ay nanginig sa kalituhan. Anong ibig sabihin nito para sa amin? Saan kami titira? Kailangan niyong gumawa ng ibang arrangement, sabi ko. Gaya ng inasahan niyong gagawin ko nang subukan niyo akong palayasin sa sarili kong ari-arian. Ang mga kamay ni Kyla ay nanginginig habang nakahawak sa gilid ng mesa. Puot lang to, purong paghihiganti. Hustisya ito, sinalubong ko ang mata niya ng matatag. At permanente ito. Namutla ang mukha ni Paulo nang tumama sa kanya ang implikasyong pinansyal. Ang mga plano namin, ang kinabukasan namin, inaasahan namin ang villa na yon para solusyonan ang problema namin. Siguro dapat humingi muna kayo ng pahintulot bago gawin ang mga planong yon. Naglatag si Berting ng karagdagang dokumento sa mesa. Ang charitable transfer ay may kasamang lifetime usage clause para kay Mr. Martinez bilang donor. Nanatili sa kanya ang buong access sa ari-arian hanggang sa kanyang kamatayan. Eddie, walang nagbago para sa'yo. Ang boses ni Kyla ay paakyat na sa histerya. Nagagamit mo pa rin. Lahat ay nagbago, pagtatama ko. Wala na kayong karapatan dito kailanman. Nagsalita si Carlos Tolentino sa unang pagkakataon. Ang boses niya ay maliit at lito. So, wala kaming makukuha pagkatapos ng lahat? Pagkatapos subukang nakawin ang ari-arian ko gamit ang psychological manipulation at pagbabanta? Tama. Napaupo si Kyla sa upuan niya. Ang laban ay naubos mula sa mukha niya habang nagsisink in ang realidad. Kailan mo ginawa to? Lunes ng umaga, agad pagkatapos ng inyong teknolohikal na karanasan. Ang timing ay tumama sa kanya parang pisikal na suntok. Lunes, pagkatapos ng insidente sa villa, pero bago ang komprontasyon nila sa bahay ko. Bawat banta, bawat hiling, bawat malupit na salita ay walang saysay mula sa sandaling binigkas niya ang mga ito. Ang boses ni Paulo ay halos bulong na lang. Matagal mo na itong pinaplano. Matagal ko nang pinaplanong protektahan ang ari-arian ko mula sa mga taong akalang pwede nilang kunin ito gamit ang manipulasyon at pananakot. Nakatitig si Kyla sa legal documents na parang matutunaw ang mga ito sa tingin niya. Ang charity na to, kalokohan lang to, di ba? Paraan lang para mapanatili ang kontrol. Sumagot si Berting bago pa ako makapagsalita. Ang Second Chance Foundation ay lehitimong charitable organization. Ang paglilipat ay totoo at irrevocable. So, panalo ka, mapait na sabi ni Paulo. Yun ba ang gusto mong marinig? Wala akong gustong marinig mula sa inyo, pero dahil ipinilit nyo ang sigalot na ito, panalo ako. Tuluyang nabasag ang composure ni Kyla. Winasak mo ang kinabukasan namin. Ang mga magulang ni Paulo ay walang mapupuntahan. Pwede silang pumunta kahit saan maliban sa villa ko. Nagsimulang umiyak ng tahimik si Margarita Tolentino. Tinapik ni Carlos ang balikat niya gamit ang walang magawang kilos ng isang taong hindi naintindihan kung paano sila nakarating sa sandaling ito. Tumayo si Kyla sa hindi matatag na mga binti. Ang kanyang kumpiyansang agresyon ay napalitan ng hungkag na pagkatalo. Tara na, wala nang dapat pag-usapan. Habang naglalakad sila papunta sa pinto, tumawag ako ng isang huling obserbasyon. Kyla, lumingon siya, ang mukha niya ay maskara ng pagod at galit. Sa susunod na subukan mong manipulahin ang isang tao, tandaan mo na ang karanasan sa negosyo ay tumatalo sa emotional terrorism sa lahat ng pagkakataon. Sumara ang pinto sa likod nila nang may mahinang click. Naupo kami ni Berting sa komportabling katahimikan, napapaligiran ng legal documents na katatapos lang ng isang digmaan na hindi ko naman ginustong labanan. Mahusay na plano, Efren, sabi ni Berting sa huli. Ang 30 taon ng kontrata sa konstruksyon ay nagturo sa akin na laging magkaroon ng exit strategy.
Tinipon ko ang mga kopya ko ng dokumento at naglakad papunta sa pinto. Oras na para magmaneho paakyat ng Tagaytay at i-enjoy ang villa ko sa ganap na kapayapaan. Ang Huwebes ng umaga ay nagdala ng unang pagsikat ng araw sa loob ng 3 taon na mapapanood ko ng walang takot, galit o depensibong pagkalkula. Nagmaneho ako pa Tagaytay sa tanawin ng probinsya, nararamdaman ang isang bagay na halos nakalimutan ko nang nag-e-exist, simpleng kasiyahan. Sinalubong ako ng villa nang may katahimikan ng isang bahay na pag-aari na ulit ng nararapat na nakatira. Ginamit ko ang susi nang hindi tumitingin sa likuran, pumasok nang hindi nakikinig sa mga masamang boses, naglakad sa mga kwartong may alaala ng kamakailang teknolohikal na digmaan, pero pakiramdam ko ay nalinis na. Ang una kong gawain ay restoration. Ang mga kamera ni Dante ay madaling natanggal. Ang sopistikadong mounting hardware ay sumuko sa simpleng tools at determinadong layunin. Motion sensors, voice assistants, projection systems. Bawat bahagi ng aming elaborate revenge theater ay maingat na inimpake sa mga kahon para ibalik sa aking matulunging kapitbahay. Sa loob ng 2 oras, ang villa ay bumalik sa natural na estado nito. Walang kumukurap na ilaw, walang nakatagong mikropono, walang teknolohikal na depensa na nagmumonitor sa di nakikitang paglapit. Bahay lang sa tabi ng lawa na pag-aari ng isang charitable foundation. Tinitirhan ng isang lalaking hindi na kailangang protektahan ang sarili mula sa sariling pamilya. Nagtimpla ako ng kape gamit ang parehong makina na nakasaksi sa kaguluhan ng linggo. Tapos dinala ang tasa ko sa teras kung saan kami ni Elisa nagbahagi ng hindi mabilang na payapang umaga. Ang lawa ay nakalatag sa harap ko. Ang ibabaw nito ay sumasalamin sa araw ng umaga sa pattern na tila sumasayaw sa posibilidad sa halip na banta. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang asawa ko, naupo ako ng ganap na payapa. Ang pagbabago ay parang mistikal sa pagkakumpleto nito. 3 taon na ang nakakaraan, ako ay isang wasak na byudo na napagkamalan ang pagsuko bilang pagmamahal, ang kabaitan bilang kahinaan, ang katapatan sa pamilya bilang pagtanggap ng pang-aabuso. Ang lalaking nagtayo ng imperyo sa konstruksyon mula sa wala ay nakalimutan kung paano protektahan ang sariling hangganan. Ang boses ni Elisa ay bumulong sa alaala, pero mas malinaw na ngayon, hindi na nasasala ng lungkot at manipulasyon. Maging mapagpasensya ka kay Kyla, sabi niya. Pinoproseso niya ang pagkawala. Pero hindi kailanman ninais ni Elisa na ang pasensya ay maging permanenteng pagiging biktima. Hindi niya iminungkahi na ang pagmamahal ay nangangailangan ng pagtanggap sa pagnanakaw, manipulasyon at psikolohikal na terorismo. Ang babaeng nagpakasal sa isang determinadong negosyante ay hindi gugustuhing maging basahan siya, kahit para sa kanilang anak. Ang kabaitan na walang respeto sa sarili ay hindi kabaitan, sabi ko ng malakas sa walang laman na teras. Ito ay kahinaan na nagbabalat kayong kabutihan. Ang mga bundok na nakapalibot sa lawa ay tila tumango bilang pagsang-ayon. Ang kalikasan mismo ay nagpapakita ng hangganan. Ang tubig ay nananatili sa pampang. Ang mga bundok ay nagpapanatili ng pundasyon. Ang mga panahon ay nagbabago ayon sa sarili nilang ritmo, anuman ang hiling ng tao. Ginugol ni Kyla ang 3 taon sa pagsubok sa hangganan ko. Tinutuklas na pwede palang ilipat, tunawin at baliwalain ng tuluyan. Bawat matagumpay na manipulasyon ay nagturo sa kanya na ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pagsuko, na ang ugnayan ng pamilya ay gumagarantiya ng walang limitasyong access sa lahat ng pag-aari o kinikita ko. Tinuruan ko siya ng leksyon na yon sa pamamagitan ng sarili kong pag-uugali. Bawat tseke na sinulat ko, bawat hiling na tinanggap ko, bawat pagkakataon na pinili ko ang pansamantalang kapayapaan kaysa sa pangmatagalang respeto. Ang teknolohikal na paghihiganti ay kasiya siya, pero sa huli ay hindi kinakailangan. Ang tunay na tagumpay ay mas simple at mas permanente. Ang matutong humindi. Ang matutunan na ang pagprotekta sa sarili ay hindi kalupitan, kundi kalusugan.
Ang matutunan na ang ilang relasyon ay hindi makakaligtas sa pagpapakilala ng tunay na hangganan. Nanatiling tahimik ang telepono ko sa loob ng 24 oras. Walang takot na tawag mula kay Kyla, walang banta mula kay Paulo, walang desperadong pagtatangka na maghanap ng butas sa charitable transfer. Sa wakas ay naintindihan na nila ang natuklasan ko sa opisina ni Berting. Tapos na ang digmaan at natalo sila ng lubusan. Pero mas mahalaga kaysa sa pagkatalo nila ay ang paggaling ko. Ang nagdadalamhating byudo na napagkamalan ang pagsasamantala bilang pagmamahal ay wala na. Sa lugar niya ay nakaupo ang isang lalaking naaalala ang sariling halaga, na nakauunawa na ang tunay na kabaitan ay nangangailangan ng lakas, hindi kahinaan. Magiging proud si Elisa, hindi sa paghihiganti siguro, kundi sa respeto sa sarili, sa lalaking muling nakatuklas na ang pagprotekta sa sarili ay isang gawa ng pagmamahal. Pagmamahal para sa alaala niya, pagmamahal para sa sariling dignidad, pagmamahal para sa posibilidad na ang mga relasyong binuo sa mutual na respeto ay maaring mag-exist pa sa hinaharap. Ang araw ng hapon ay nagpainit sa mukha ko habang tinatapos ko ang kape at isinasaalang-alang ang kakaibang matematika ng pamilya. Kinalkula ni Kyla na ang emosyonal na manipulasyon plus financial pressure ay magreresulta sa permanenteng access sa mga ari-arian ko. Hindi niya kailanman isinaalang-alang na ang trauma plus panahon plus estratehikong pag-iisip ay magreresulta sa isang ama na sa wakas ay natutong protektahan ang sarili. Ang walang hanggang kapayapaan ng Taal Lake ay sumasalamin sa katotohanan na handa ko nang tanggapin. Ang ilang laban ay nagtatapos hindi sa rekonsilyasyon, kundi sa pag-unawa na ang kapayapaan ay nangangailangan ng distansya. Ang ilang pagmamahal ay nagpapahayag ng sarili sa pamamagitan ng hangganan sa halip na pagsuko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ko na ako ulit ito. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong impresyon sa kwentong ito sa comments. Para mapakinggan ang susunod na kwento, mag-click sa kahon sa kaliwa. Salamat sa panonood.